Ano po ba ang nangyayari kay XRP sa gitna ng 3 buwang pagbagsak? Ayan, sa punto pong ito, ang tanong ng marami ay simple, pero napakabigat. Bakit parang hindi gumagalaw sa XRP pataas kahit bullish ang kanyang long-term structure? Dahil po sa ulat ni Mark Brennan tungkol po sa analysis ni Egrag Crypto, mas malinaw natin nakikita ang kabuoang larawan. Simula po October, bumagsak na sa XRP ng halos 22% at nitong December lamang nasa 3.87% na ang kanyang pagbaba. Kahit pangatlong sunod na buwan na ito ng losses, meron pong kakaibang pattern na lumalabas. At dito po pumapasok ang konsepto ng tinatawag pong Bifrost Bridge na ilang taon nang ginagamit bilang guide sa macro movement ni XRP. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay totoo ba na buo pa rin ang macro structure ni XRP? Ayon po kay Egrag, kahit may matinding pressure ang market nitong mga nakaraang buwan, buo pa rin daw ang tinatawag niyang macro structure ni XRP. Sa madaling sabi, hindi pa nasisira ang long-term trend kahit bumagsak sa XRP sa short term. Ang dahilan po dito ay dahil nasa loob pa rin tayo ng tinatawag niyang Bifrost Bridge. Isa pong malaking ascending channel ito na sinusunod ng price movement ng XRP simula pa noong taong 2013. Napakahalaga po nito dahil dito umiikot ang mga major reversal at malalaking rallies sa nakaraan. At ngayon kahit po bearish ang sentiment ng karamihan, nananatili sa loob ng channel itong sa XRP na indikasyon ng matibay na foundation para sa susunod na pag-angat. Ngayon ay ano ba talaga ang Bifrost Bridge at bakit critical ito ngayon? Ang Bifrost Bridge ay isang malawak na ascending channel na nagsisilbing daan ng long-term price cycles ng XRP. Parang guhit na nagbibigay direksyon kung saan ang upper trend line ang nagiging resistance at ang lower trend line ang nagiging support. Sa loob ng higit isang dekada, dito po umiikot ang malalaking galaw ng XRP. At ngayong nasa loob pa rin tayo ng channel, ibig sabihin hindi pa tapos ang malaking macro trend. May inilagay po si Egrag dito na yellow support box sa pagitan po ng 1.58 at saka $2. At dito po humahawak ang mga bulls. Hanggat hindi po nagkakaroon ng monthly close sa ibaba nito, buo pa rin ang bullish structure sa long term. Paano naman po nagiging bullish ang accumulation sa loob ng 13 months? Isa po sa pinakamalaking dahilan ng confidence ni Egrag ay ang 13-month na accumulation ng XRP sa itaas ng $2. Sa trading psychology, kapag matagal po si XRP sa isang zone, ibig sabihin ay may malalakas na kamay na patuloy na nag-iipon. Ang short-term na pagbaba ay madalas na liquidity games para i-shake out ang mga weak holders. Kaya kahit marami pong natatakot, yung macro picture ay hindi po nagbabago. Ang mahalaga ay patuloy na gumagawa sa XRP ng higher lows at nananatiling matatag ang macro trend. Sa pananaw po ng mga long-term investors, ang ganito pong pattern ang siyang nagbubukas ng malalaking breakout na hindi po basta-basta napipigil. Ano naman po ang mga critical na elemento na nagpapalakas sa trend? Yan, binanggit po ni Egrag na 4 ang pinaka-importanting bagay na kailangang bantayan ngayon. Una ay ang broader monthly structure na nagpapakitang nasa healthy pattern pa rin itong si XRP. Pangalawa ay ang macro trend
na hindi pa nasisira kahit may panandaliang pagbaba. At ang pangatlo ay ang consistent formation ng higher lows na palatandaang ayaw bumagsak ng mas mababa sa XRP. At ang pang-apat, ang pagpasok po ng stronger hands na nagpapatibay sa accumulation. Lahat ng ito ay nagpapakita na ang mga nangyayaring dips ay hindi po reversal kundi paghahanda sa mas malaking galaw pataas. Sa madaling salita, timing na lang ang kulang bago makita ang tunay na lakas. Ngayon ay kailan po ba babasagin ni XRP ang Bifrost Bridge para sa malaking breakout? Ayan, aminado po si Egrag na kahit bullish ang structure, hindi pa nababasag ni XRP ang upper trend line ng Bifrost Bridge. Pero kapag nangyari ito, dito po nagsisimula ang mga explosive rallies. Ang pattern na ito ay paulit-ulit na pong nakita sa history or kasaysayan ni XRP kung saan ang breakout sa bridge ay nagbubukas ng multi-digit na targets. At basis po sa chart ni Egrag, ang top ng bridge ay nasa $32. Yan, balikan natin ang kanyang chart. Nasa $32. Ibig sabihin, kung susunod po si XRP sa kanyang long-term structure at makaakyat sa upper line, posible ang multi-X rally na matagal nang hinihintay ng market. Nasa tamang range tayo, pero kulang pa ang spark. Ngayon ay posible ba talagang umabot sa $32 sa XRP ayon kay Egrag? Sa presyo po na nasa $2.08, kailangang umakyat ni XRP ng higit 1,438% para maabot ang presyong $32. Malayo tignan pero hindi imposible kung papalitan ng macro breakout ang kasalukuyang consolidation phase. Mahalaga ring tandaan na si XRP ay kilala sa malalaking impulsive waves kapag nababasag ang long-term resistance. At kung nasa loob pa rin tayo ng channel na ginagamit mula 2013, may logic ang projection ni Egrag. Hindi ito hype, kundi pattern-based expectation. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung kaya ba, kundi kailan mangyayari. At dito po umiikot ang mainit na debate sa community. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, malinaw po na kahit may tatlong monthly na pagbaba, hindi pa tapos ang long-term bullish blueprint ni XRP dito. Sapagkat ang accumulation na higit 1 taon, yan, at ang yellow support box, maging ang consistent na higher lows, ay nagpapakita na may malakas na kondisyon sa ilalim ng market. Para po sa atin bilang mga holders, traders at investors, ang susi ay bantayan kung babalik sa XRP sa 2.28 at mabasag ito. Dahil ito po ang unang sinyalis ng pagbalik ng momentum. Kapag sumunod po ang breakout sa Bifrost Bridge, dito po pwedeng magsimula ang galaw papunta sa multi-digit range. Ang laro po dito ay pasensya, conviction at saka tamang timing. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.